welcome to my YT channel. Yes! So ayan guys, pasensya na po kayo, nagbablog ako habang nagda-drive dahil pauwi po ako galing Lacuacha. But ano po guys, pumunta po kami nung kaibigan ko sa work. Pumunta po kami, dalawa lang po kami at pumunta po kami sa swimming pool dahil birthday ng aking kaibigan. Yun. And then nag-swimming pool po ako. Nag-swimming pool po kami guys. Nag-pool po kami, yes. So unti lang po yung na-videohan ko guys kasi po bawal po mag-cellphone sa loob ng swimming pool. So ayan guys, pwede ka humawak ng phone but hindi po pwede mag-video or mag-picture dahil ewan po, privacy po, syempre kanya-kanya po tayong may privacy, kaya siguro bawal. So ayan, kaya patago po ako nag-video. Yun. Then ayan guys, umalis po kami at nag-treat po ako sa aking kaibigan dahil birthday niya nga po. Yun. So mamaya is-slideshow ko po ang na-video ko guys. So ayun, gusto ko lang maikwento na nag-swimming pool po ako dahil matatapos na po ang season ng summer dito sa Japan guys, dahil October na. Pag September guys, palamig na po dito kasi mabilis uminit. So ibig sabihin mabilis din lalamig ang ating panahon guys. Ayun. At yun nga, pauwi na po ako at hinatid ko po ang aking kaibigan guys. At gusto ko sana ipakita ko sa inyo ang pinagtatrabahoan ko. Yan lang guys, din dumaan tayo sa harap ng hospital. Kaso hindi ko mahawakan kasi naka-stable dito sa harapan ko guys. Hindi sa harapan, dito sa may taas ng monitor guys. Kaya hindi ko ma-def ang ating cellphone. So ayan guys, yun lang. Actually, yun lang talaga maikukwento ko sa inyo. But meron pa ako isang maikukwento sa inyo. At sobrang importante po guys. Bakit? Kasi nakagat po ako ng aso. Yun guys. At mamaya ilalagay ko dito. Ilalagay ko na lang po dito ang sugat ko guys. Kasi grabe, bakit? Actually, hindi pa po ako hindi ko pa po na-ipa-check kasi nga guys, alam nyo ba, pinaikot-ikot lang po ako nung guys, ano ba tawag dito, yung meron kasi dito, hindi ko ilabas yung pangalan ng basta una kasi guys, yung actually Sunday po ako nakagat ng aso guys. And then guys, ang nangyari po kasi guys, alam nyo ba, grabe ang nangyari sa akin. Kung nakita nyo ang sugat guys, nag one line, and then dun sa gilid ng one line guys, one line yung sugat ko kasi ewan ko ba kung bakit one line, parang kinalmot lang, pero hindi siya kalmot guys, as in kagat talaga ng aso guys. Yung aso na yun, yung aso ng biglang pumunta, biglang palapit sa akin yung sasakyan. Nabusinahan ko tuloy kasi lumagpas ba naman sa linya, may linya na nasa gitna. Ay nako, ano ba yan, nakalimutan ko tuloy kung ano yun na ikukwento. Yun nga guys, yung aso na yun, aso ng aking inaanak guys. So Sunday kasi guys, hindi ko naman alam na matutulog sa amin guys kasi wala naman kaming usapan na matulog yung inaanak ko sa amin. But nag-jogging po kasi sila mami, tapos yan, basta sila mami kasama niya po yung mga kaibigan. Ngayon nandun din po yung inaanak ko at kasama ni mami yung inaanak ko, and then kasama din pala ng inaanak ko ang aso niya.
Ngayon guys, ang nangyari, syempre, yung aso na yun, pangalawang beses na matulog sa amin, hindi nagpapatulog. Bakit kanya? Tahol ng tahol. Syempre, ikaw ba naman, kung hindi mo naman bahay, tapos bigla mo sasabihin niya, matulog ka na dyan, hindi ka makakatulog kahit tao guys. Hindi ka naman makakatulog na basta-basta, diba? Tapos yung tahol ng tahol na yung aso na yun. Syempre, yung mga baby boys ko, natakot din, ang lakas kasi ng tahol nun, natakot din, sumabay sila. Ngayon, ang nangyari kasi guys, di natulog sila, okay pa yun. Hindi naman okay, pero but okay na yun guys. At least nagpatulog pa rin yung aso na yun kasi pinadilim daw ni mami yung floor na yun, kung saan natutulog yung aso na yun, pinadilim daw para tumahimik. Ayun, sa awan ng Diyos na nagpatulog naman, tahimik lang din natulog guys, hanggang sa umaga din na daw nagising. Okay, good. And then kinabukasan Sunday yun guys, ha? Sunday yun. Kami ni Jowa, dito? Kami ni Jowa, namalengke po kami ng kailangan namin guys. Pumunta po kami sa Costco. So, sabi ko sa inaanak ko, wait mo kami kasi maaga din naman, saglit lang yung alis namin, kako naman guys. Ano nangyari, alam nyo ba guys? Diba, umalis kami, tapos pagdating ko, syempre, meron silang pinapanood sa TV. So, syempre, natuwa din ako, napanood din po ako sa TV, guys. So, nakatayo lang ako, kasi pagbukas ng pinto, guys, nandun sa kaliwa yun, sopa. Tapos, nandun nakaupo yung inaanak ko, tapos yung alaga niyang aso nandun din. Tapos, syempre, pagdating namin, si Jowa nag-aayos, tinutulungan si Mami. Hindi sumama si Mami sana sa pagmalingke namin. Kami na lang dalawa ni Jowa yung umalis. Tapos, syempre, nagluluto din kasi si Mami. Tinutulungan ni Jowa. Tapos ako naman, tutulungan ko sana. Kaso, napanood ako sa TV, guys. Kasi, kakatuwa yung pinapanood nila, guys. So, ang nangyari, napatayo ako dun sa gilid ng sopa. Tapos, nanonood ako ng TV. Tapos, sa sobrang ingay ng tahol ng 3 aso, guys, nangyari, napasigaw ako na ang iingay nyo, ganon. But okay lang yun, syempre, maingay, pinapatahimik ko lang. Ang nangyari guys, pagkatingin ko dun sa kaliwa, ang sa may sopa guys, nandun nakaharap sa akin yung aso ng alaga nung inaanak ko guys. Ngayon sabi ko, wag kayo maingay, dahan-dahan pa yung salita ko. Hindi ko din hinawakan guys ha. Nung sabi ko, ang ingay nyo, sabi ko, pagkatingin ko dun sa sopa guys, kinagat ba naman ako? Bastos, 'di ba? Siyempre nagulat din ako, hindi din ako makasigaw kasi nakagat na yung paa ko. Tapos sabi ko, ang sakit, sabi ko. Tapos sabi ko kay Jowa, kinagat ako. Hindi narinig ni Mami 'yun. Sabi ko, Jowa, kinagat ako. Sabi ko, baka hinawakan mo alam mo naman tahon ng tahon niya. As in, galit yung aso. Galit sa akin yung aso na yun. Wala akong ginagawa. Hindi naman siguro sa akin lang, but ako yung malapit sa kanya, kaya siguro galit sa akin. Parang nagagalit sa akin yung gumaganon guys. Mas, wala akong ginagawa. Tumingin lang ako, bigla na lang ako kinagat mo ako ng aso na yun guys. So syempre, na-infection siguro yung sugat linya, tapos sa gilid ng sugat nag-violet pa naman agad-agad guys. Kaya yun sabi ko, ay naku, kinagat ako. Tapos ang una kong naisip, kung naka-injection ba yung aso na yun, kasi every year yung kailangan i-injection yun guys, na anti-rabies patawag yun guys. Basta yun. Tapos yun nga, tinatawagan namin yung nanay nung inaanak ko guys, kung diba, kung napa-injection na ba yung aso nila. Tulog kasi nga, madaling araw, umalis pa naman daw. Ewan ko kung saan pumunta. Tapos yung anak niyang isa na, yun nga, yung inaanak ko natulog sa amin kasama yung aso. Sinama yung aso kasi nga kawawa daw, wala daw kasama sa bahay. So ngayon, ayun nga, nasa bahay nga namin, 'di ba? Tapos sabi ko, magbibihis lang ako na yung, kasi nakabihis ako pang alis guys. Sabi ko, yung kumbaga komportable sa akin, para sa akin na damit guys. Nagpalit ako kasi naka-pantalon ako, tapos ayun guys, isa pa yun guys, naka-pantalon ako. Buti hindi nabutas yung pantalon naman ba yung bulol? Buti hindi nabutas yung pantalon na suot ko guys, dahil kakabili ko lang at
pinaka-favorite kong pantalon guys. At yun nga, kakabili ko na 2 beses ko lang nagamit yun guys. Tapos kung kailan suot ko yung favorite kong pantalon, dun pa naman ako kinagat. Eh buti walang butas, kahit buti hindi napunit guys. Yun lang. So hindi naman yung totally na yung yung mismong skin yung kinagat sa akin. Buti meron pa akong suot na pantalon nun. Eh kung hindi pantalon, kung nakapajama pa ako guys, yung pajama ko noon that time, short and t-shirt lang yung suot ko guys. Kaya buti na lang sabi ko, nakagat ako ng nakapantalon ako guys. So ayun. So ayun nga guys, buti nakapantalon ako, pero siguro na infection talaga ng sobra yun guys, kasi grabe yung violet. Yun nga, kung nakita mo yung kaninang picture na nilabas ko, sobrang violet guys, grabe, as in grabe talaga. Buti na lang that time lang yung nararamdaman kong sakit. Ngayon hindi na guys. Ngayon kasi Tuesday guys, 2 araw ang nakalipas. But yun nga, and then napahaba tuloy yung vlog ko, pero ikukwento ko pa rin syempre, kailangan, dapat, diba? Kaya ang tag dito, yun nga, that time, panggabi ako nun, pinauwi ko yung inaanak ko tsaka yung aso. Tapos tinanong ko sa nanay ng inaanak ko guys, kung napa-injection daw. Hindi daw nila alam na yearly pala yun, pero this year mag-i-inject daw, last year hindi. So 2 taon lang yun guys, 2 taon pala yung aso na yun guys. Kaya yung unang inject lahat kompleto daw. Yung isa naman guys, yung nung baby pa daw, kompleto lahat. Tapos nakalipas na 1 year, yun yung hindi pa na injection. So 2 years ng this year. So ngayon pa lang ang expired ng anti-rabies guys is 1 year dito guys. Sa Japan 1 year yun. Kaya dapat before 1 year, kumbaga mga 11 yun nga, pagka-inject mo after 11 months, ganun, kailangan mong magpa-inject. So ngayon yun nga guys ang nangyari, hindi nga daw napa-injection yung aso nila guys. Kaya nataranta na po ako. Sabi, punta daw ako sa hospital na yun sa buto. Buto lang guys, pero syempre about sa katawan, titignan pa rin yung, kasi skin pa rin yun guys. Kaya yan, tinignan nila sa yun, nakalimutan ko sa English guys. Basta dito sa Japan is tinatawag na seikekeka. Yun, kung nagpa-check up ako doon, sabi naman hindi daw doon. Tapos lumipat ako ng ibang hospital na sinabi sa akin doon sa pinuntahan ko. Ngayon, hindi na naman daw doon. 4 na hospital yung napuntahan ko guys, alam nyo ba? At the last, yung pang-4, yung 3 na yung hindi daw dito. Puro hindi dito. Nabwisit na ako ngayon. Yung last na pinuntahan kong hospital, malapit sa amin sa bahay guys. Ngayon, ang nangyari, kumbaga, nagalit na ako. Sabi ko, sinabi sa akin, pumunta ako dito, pumunta ako doon. Tapos, ngayon, sasabihin nyo, lilipat na naman ako, hindi dito kanyo. Sabi ko naman. So sobrang visit ko, nagalit na ako. So, sinabi naman sa akin, hindi kami magsasabi ng ganun dahil kailangan namin intindi ng nararamdaman ng pasyente. O, good, diba guys? Dapat ganun. Yung una, pangalawa, pangatlo na pinuntahan kong hospital, ni isang salita ng ganun, wala guys. Kaya nagalit na ako sa pang-4. Kung saan pa yung mabait yung mag-comfort sa akin, yun pa yung napakalitan ko guys. So ayun guys, ang nangyari, nag-x-ray lang ako guys, at wala naman akong rabies. So sabi ko, kailangan po ata ng injection, sabi ko, pero sinabi sa akin na hindi daw, wala daw silang gamot ng pang-injection sa pang-rabies guys. Kaya sabi sa akin, tsaka yung sugat guys, hindi daw masyado malalim, mababaw lang, yung parang bumaong lang yung ngipin guys. Kaya sinabi, sa sobrang hindi naman yung sobra guys, siguro nabigla naman yung balat sa pagkagat ng aso, kaya nag-violet daw yung sa
paligid. Kaya binigyan po ako ng gamot na pang tanggal ng virus. Yun. Meron silang gamot na pantanggal ng virus, pero wala silang injection na pang pang rabies, guys. So but it's okay kasi mabuti naman yung pag nila sa akin, guys. Kaya sabi ko, tsaka sinabi naman sa akin na pag may naramdaman daw ako na kakaiba kahit unti, guys, pumunta daw ako dun sa hospital na yun para daw matignan. Pag hindi daw kaya dun sa hospital na yun, guys, daw ako ibang hospital. At yung hospital na yun ay ito, guys, yun, dinanduman tayo. So ibig sabihin malapit na sa bahay, guys. So ayun nga, guys, ano nangyari. So kaya kayo, guys, mga aso, pag bumibili kayo ng aso, yearly kayo dapat mag-injection. Kasi hindi mo masasabi, kahit sabihin mo pa hindi mangangagat yung aso nyo, pag may bisita kayo o ano man, guys, kakagat at kakagat yung aso nyo, guys. Kahit walang ginagawa yung tao sa aso, kakagat pa rin yan. Kasi basta hindi mo naman masasabi yun, guys. Kaya yun, pat ako dito na ako sa bahay. So ayan, guys, kaya mag-ingat po tayo, diba? So dito na po ako sa bahay at tapos na po tayo sa aking kwentuhan. At yun lang ang ganap sa akin. Grabe, diba? Nakakatakot. Kaya yung aso namin, yearly po yan pinapa-check up namin. At ang check up nila, guys, yung aso namin every 6 months yung check up nila. Tapos yung injection nila every 1 year. So alam naman namin talaga yun, guys, na kailangan, kasi hindi mo masasabi, lalo na kami, guys, si mami pa naman. Lalo na kami, guys, lagi may bisita sa bahay. Syempre nakalabas na yung baby boys namin sa loob ng bahay. Syempre hindi mo naman masasabi na hindi kakagat yung aso natin, guys. Kakagat at kakagat kahit hindi malakas, kakagat pa rin yun, guys. Kaya yun, mag-ingat po tayo sa aso natin. Kung mag-aalaga po tayo ng aso, yearly po tayo mag-injection dahil nakakatakot, guys. So ayun, guys, yun, kaya kailangan natin mag-injection. So just ipakita ko sa inyo yung sugat. Ngayon nandito ako, wait lang, guys, ha. Ibabaliktad ko lang po yung camera. Ayan, guys, kita nyo yun, guys. Oh, medyo okay na yun, guys, pero kagabi sobrang violet po dito. Grabe. Tapos ito siguro yung ngipin na nabaong, pero okay lang. So ibalik ko sa aking mukha. So ayan, guys, ganun na nangyari sa akin, guys. So sana walang mangyayari sa akin masama, but umiinom naman po ako ng gamot. So okay siguro. Pero ang pinaka nag-aalala sa amin is mami ko, at lalo na din ang aking jowa. Pag may naramdaman daw ako kahit unti, guys, pag may naramdaman daw ako masama, tawag daw po ako ng ambulansya. Kahit nasa hospital daw ako, guys. Ano yun, nasa hospital ka na nga, tatawag ko pa ng ambulansya. So but yun nangyari, guys. So it's okay, diba? So ayan, guys, napahaba na ang aking vlog. So tapusin ko na po yung vlog ko. Thank you for watching. See you next video. Please like and subscribe. Ay, pati share pala, guys. Bye bye.